Hello everybody! Welcome to my channel. Ang topic po natin ngayon ay kung paano tayo magiging alert bilang isang housekeeper ngayon sa panahon ng digmaan. May mga karanasan po akong naranasan bagong mangyari ang digmaan sa aking guest at ngayong panahon ng digmaan. Karanasan na bigla kong naisip na bakit kaya? Bakit ganun? Maaring ganun siya. Yun ang mga tanong ko sa aking sarili. Anyway, this is Sha and this is Hotel Housekeeper Channel. Bago ko po ikwento sa inyo yung mga karanasan ko na bago mangyari yung patayan dun sa Nova Festival at pagkatapos noon ay pagkakaroon ng digmaan at nagkaroon kami ng iba't ibang klaseng guests. At maano po kasi ako parang mausisa sa tao, mapag-obserba sa galaw, sa kilos. May minsan nagdududa, ganon. At bago ko po ikwento yan sa inyo, please click like, subscribe, and click the notification bell para masubaybayan niyo po ang totoo naming buhay dito sa Israel. Ito po yung una kong karanasan na bago po ako pumasok noon, nakapag-off na po ako, parang October 4 yun. Kinabukasan, pumasok ako kasi meron po akong inaalagaan guest sa taas. Mga sundalo siya na galing Amerika. 3 yun. Mga professor sila. Nagtanong ako doon sa isa kung mga anong ginagawa nila dito. Professor sila nagtuturo sa South. Ngayon, kapag iniwan nilang sarado ang kortina, binubuksan ko yun kasi nililinis ko yung room, hindi ko nakikita kasing madumi. At after kong linisin, sinasara ko uli. Para hindi makita sa hindi ko alam, basta yun ang ano nila Bali yung guest ko na yon ay magche-check out ng October 8. At pagpasok ko ng 5, mayroong nag-check-in doon. Bali ano yun nasa 3, 5 and 6 sila naka-check-in. May nag-check-in sa 4, sa number 4. Nasa gitna siya ng mga sundalo. Hindi ko alam kung sino yung naka-check-in doon. Basta ang lagi siyang nakadidi siya Don't disturb. Nagkataon na tinanggal niya yung don't disturb at sa araw na yon ay check out niya. Nakalagay sa program ko 12:00 dapat lalabas siya. Dahil siya makulit, kinato ko siya, "Ma'am, anong oras po kaya alis?" Ang sabi niya, 12:00. Hindi niya pa alam. Sabi niya, 3:00 ako aalis. Ang sabi ko, "Ma'am, dito sa aking program, 12:00 po kayo aalis. Kung gusto niyo po, pumunta po kayo sa security, sa reception at i-report niyo doon na kayo mag-i-extend." Dahil sa matapang ang sagot niya na 3:00 siya lalabas. Sabi niya, paano daw niya malalaman na siya na 12:00? Pinakita ko yung aking listahan ng work, nandoon nakalagay kung anong araw, lahat ng room ko, anong araw anong araw sila nag-depart, anong araw sila mag-a-arrive. Arrival and departure. Pero walang nakalagay na pangalan doon. Nung pinicturean niya na,
Parang iba ang pakiramdam ko dun sa babae. Hanggang sa hinayaan ko na lang, nagduda ako sa kanya kasi sinabi niya 3:00 siya lalabas. After kung magtanghalian, umakyat ako ulit dun. Sinabi niya sa akin na, bakit bakit daw may pumatok sa kanyang 2 lalaki sa room niya. At nagtatanong kung anong oras daw siya aalis. Ay kung nandito po kasi sa program 12:00 kayo aalis, kaya kayo kinakatok. Pinicturean niya yung program, pero wala po doon ang mga pangalan ng guest. Kasi meron po kasi kami tinatawag na hot sauce, nakalagay doon lahat kung sino yung guest, pero doon sa program wala. Pero nagduda ako sa kanya, nung pagbalik ko doon sa room, hindi na siya bumalik. Bumaba siya sa reception para i-inform na 3:00 siya aalis, hindi na siya bumalik. Pagpasok ko sa room, isa lang siya doon eh. Pero ang mga pinagkainan niya madami. Parang hindi lang siya ang kumain doon. Hanggang sa makalipas ang 2 araw, pumutok ang balitang may mga nagpatayan nga doon at yung biglang nagsirena sa lugar namin. Biglang pumasok sa isip ko na yung babaeng nag-check-in ay isa siyang spy. Sa isip ko lang naman po yun. Kasi kung gusto niyang kalabanin yung guest ko, ay di yung hotel namin ang kanilang nilusob. Bigla lang pumasok sa isip ko. Yun. Tapos, ngayon po, nung nagdidigmaan na, siyempre may mga baril ang mga bisita namin. Yung isang guest, yun nga yung kapatid niya na ipagdasal daw, malubha. Ang sabi ng kapatid, nakakalakad na daw. And I wish na gumaling na kasi affected yung mata. Hindi ko alam kung mabubulag o hindi. Tinamaan ng bala sa ulo eh. Nag-check-in na sila. Nag-check out na sila kanina. 3 pamilya sila. Tapos kanina, napakarami kong check out. 11 yun. Ang hirap i-handle yung sitwasyon na hinahabol mong tapusin yung 11 room. Biglang sisingit yung isang family na palitan mo yung cover ng bed namin. Stay over yun. Kasi pag stay over po kasi, nilalas ko yun. Ay, ganun din naman ang mangyayari. Ilas ko, gagawin ko rin naman po yun. Tapos lumapit sa akin yung sundalo na linisin ko rin daw yung room. 2 sila eh. Palitan ko rin daw ang cover. Ang sabi ko sa kanila after lunch. Ang ginawa ko, hindi na muna kumain, tinapos ko muna sila. Kasi may hahabulin pa akong 3 room, tsaka may mga stay over pa. Parang naiinis nga ako nun eh. Nawala yung pagkainis ko. Kasi po, ito po yung kwento. Yung palang 2 room na yun, nagpalinis sa akin ng ay isang family. Kaya sila nag-check-in dahil nandun yung tinamaan ng bala. Parang isa siyang hero. Hero nga po talaga siya. Kasi nga, sabi ng babae sa akin, siya ay nagligtas sa 500 sa Nova Festival. Kaya may tama siya. Pinagpala pa rin siya kasi buhay pa siya eh. Maraming dugo yung kama na pinapalitan ko. Parang nawala yung pagod ko. Parang lumakas ako kasi nga mas kawawa kasi yung may sugat kaysa napagod lang ako sa maghapon, yung nasugatan ang naisip ko. Natapos ko yung 2 room na yun. Bukod pa nakagawa na ako ng i-check out nun eh. Tapos i-check out bago kumain. Tapos may 2 akong room na pinalitan. Nilinis ko pa yung CR nun. Yun. Kaya pagbaba ko, ibinaba ko lahat yung mga dirty. Kasi may dugo yung iba. Tsaka yung basura, may mga pinagsugatan. Itinapon ko sa basurahan. Binaba ko. At in-inform ko yung manager namin na hindi ko pa tapos ang 3. Ang sabi niya, okay lang. Kasi sabi ko, may nagpapalit na may sugat. Yun. Hindi lamang yun ang mga mararanasan namin dahil nga, siyempre, para kaming din eh. Alam niyo po ba yung caregiver? Kasama na yun dun. Na yung pasensya namin, sinusubok din bilang isang hotel workers.
Sana may natutunan kayo sa akin. Kaya kung meron po kayong program o listahan ng mga arrival time, departure time, huwag pong ipakikita sa guest. Dahil sa panahon po ngayong digmaan, hindi natin alam kung anong klase ang guest natin. Lalo na ngayon, may mga nag-check-in ng mga taong importante, tulad ng isang hero, tulad ng isang witness sa isang labanan. And magandang gabi po sa inyo, and thank you for watching. Bye-bye.